Magandang araw po. Ako po ay mag-aaral mula sa grade 12 na si Nuriel at bahagi po ng aking proyekto ay ang pagsasagawa ng isang panayam. Ang pakikipanayam ko ngayon ay ang aking ina na ay isang internal auditor. Layunin po ng aking panayam na higit pang mapaunawaan ang mga karanasan, hamon at inspirasyon ng mga tao tulad niyo na patuloy ng bibigay serbisyo sa lipunan. Lubos po ako nagpapasalamat na sa pagkakataon ibinigay niyo upang makipanayam po kayo sa araw na ito. Nais ko po na tiyakin na ang lahat ng inyong ibabahagi ay aking ipahahalagahan at gamitin lamang para sa layunin ng aming proyekto. Kung kayo po ay handa na, maaari na po ba kayo ako magsimula sa ilang katanungan? Sige, anak. Katanungan? Sige. Okay. Ang aking unang tanong, ano ba ang layunin ng isang internal auditor? O ano ba ang ginagawa mo bilang isang internal auditor? Bilang isang internal auditor, ang pinaka-objective o pinaka-role and responsibility ay maipakita sa management that lahat ng internal na proseso within the institution sa isang organisasyon ay gumagana ayon sa kung ano yung tama at dapat. Anong klaseng gulo o problema ba ang naranasan mo bilang isang internal auditor? Hindi naman sa gulo is not also a problem, pero bilang isang internal auditor, may mga pagkakataon na yung yung ino-audit namin, hindi masyado perhaps na-appreciate yung mga observations na ginagawa namin. That is why nagagalit sila. But tinatry namin na ipaliwanag na ang lahat ng observations, lahat ng mga nakikita ay para lang ma-improve yung internal control processes ng isang organization para ma-achieve kung ano man yung mga objectives ng organization. At hindi yun una against the auditee, but for the improvement of the organizational processes para ma-achieve yung objectives. Gaano kahirap pa ang trabaho na ito? Para sa akin, hindi siya mahirap kasi ginagawa ko na siya over the years. Siguro noong umpisa, mahirap in a way dahil kailangan mong intindihin lahat ng mga proseso, lahat ng mga directives, lahat ng mga bagay-bagay na sinusunod para gumana yung operations ng isang organization. Pero kalaunan, dahil naiintindihan mo na, may idea ka na sa mga prosesong ito, hindi na siya mahirap. Ginagawa ko lang is tinitingnan ano yung ginagawa nila against ano yung nakasulat na dapat gawin nila. So kung may mga paglihis man doon, yun yung bubuo ng obserbasyon. Yun ang ipinapaliwanag sa isang auditee na dapat kung ano man yung ginawa niya na taliwas doon sa dapat, iko-correct. Kasi yung nakasulat, inaprubahan ng management o ng kung sino man yung bumubuo noong mga guidelines
Ah, ginawa iyon kasi yun ang tingin nila na makakatulong para ma-achieve ang objectives ng isang organization. Masaya ka ba sa iyong trabaho bilang isang internal auditor? It's parang mixture siya ng masaya, nakakapagod, kung minsan nakakainis. But overall, I think yaan ay bahagi lamang ng trabaho. And kahit saan naman, kahit sino, ay makakaranas ng ganon. But since mahal ko yung trabaho, masaya ako na ginagawa siya. Nagplano ka ba noon na maging internal auditor ikaw? O nagkakataon lamang na nabigyan ikaw ng isang oportunidad? Noong una talaga, nung maliit pa ako, gusto kong maging pharmacist katulad ng aking tita, your nanay Nini. But then, hindi naman available ang pharmacy dito sa atin noon. So, I was forced to take up BS Accountancy before it's Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting. But over the years na nag-aaral ako, nagustuhan ko na rin yung mismong course, no? The baccalaureate degree. So, I would say it was not my first preference, pero natutunan ko siyang mahalin. Ano ba ang inspiration mo sa dream job mo? Yung ang pharmacist, ang pagiging pharmacist. Ano ang inspiration mo na gusto mo maging pharmacist? Nagustuhan ko maging pharmacist kasi idol ko si Nanay Nini mo, no? The sister of your grandpa. Tuwing summer, pumupunta ako doon sa kanya and tumutulong sa pharmacy. So, nakikita ko paano siya nakatulong, lalong-lalo na doon sa mga may sakit na bumibili ng gamot, yung mga may bit-bit na reseta na kahit madaling araw or hating gabi, kakatok doon sa pharmacy para bili ng gamot dahil emergency, na-inspire ako. So, parang gusto ko din maging katulad ni Mami Nini. But since nga hindi naman siya available, so hindi available dito sa Osamis, kung gustuhin ko man na mag-aral, I would have to study in Cebu. Pero parang at that time, hindi din ako ready na humiwalay sa pamilya. Kung bibigyan ikaw ngayon ng isang oportunidad para sa dream job mo, kukunin mo ba at iiwan mo ang inyong trabaho ngayon? Hindi na. Bakit? Kasi pagod na akong mag-aral. Nakakapagod mag-aral ulit, anak. Ang pangunahing rason na nagtatrabaho tayo ngayon ay dahil sa pera. Gaano ka sustainable ba ang trabahong internal auditor sa ekonomiya natin ngayon? Sa buong ekonomiya, well, if contributions to the government is what we are talking about, I am being taxed. So I am paying taxes. Well, So that helps out. Ang ibig kong sabihin ay sa mga araw-araw mong livelihood. Okay. Gaano ka sustainable yan sa pagbili ng pagkain at mga gamot? Gaano ka sustainable ang internal auditor? Kung sustainability, maganda naman siya. Maganda siyang trabaho. The earnings
from the consultancy jobs that I have now is enough naman sa pangangailangan natin. Lalo-lalo na sa pangangailangan mo for your schooling and for also the needs at home. So it can sustain us for as long as I have the job. Okay. Ang huling kong tanong, may masasabi ka ba sa audience kung gusto nila na maging isang internal auditor? Any tips or advice? Kung gusto nila maging isang internal auditor or maging accountant, they have to take up courses leading to internal auditing, or like for example, accountancy. And then mag-aral mabuti, no? Sa pag-aaral kasi doon natin natutunan, in school, doon natin natutunan yung mga how would I say it? Kung paano natin haharapin yung future job natin, the way we study in school, like for example, ikaw ngayon, doon sa pag-aaral mo, lahat ng napag-aralan mo, kung paano mo inatake yung bawat subject, that will help you out when you will be employed soon. So, kung sa school, for those na nag-aaral ng accountancy, kung anong man yung mga pinapagawa, yung mga dapat pag-aralan, talagang tutukan. Kasi pagdating ng panahon when you are already employed, lahat ng mga prosesong iyon ay magagamit mo. Maraming salamat po sa oras at pagkataon na binigyan nyo upang masagot ang aking mga katanungan. Walang anuman, anak. Okay, that's it. Okay.